Nang dahil sa foreman ng asawa ko, ay natuklasan ko ang relasyon nilang dalawa ng kanyang sekretary. Nalaman ko kay Dante na matagal na palang may relasyon ang aking asawa at si Mildred. Doon ko nagawang pumatol sa foreman na si Dante. Dahil sa galit ko sa aking mister, ay naglasing ako at ibinigay ang sarili dito. Nang mga oras na iyon, isa lang ang nasa isip ko. Walang-wala pala ang mister ko pagdating kay Dante. Si Byron lang kasi ang naging unang lalaki sa buhay ko, kaya't hindi ko talaga akalain na mababaliw pala ako sa foreman niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Clara, isang housewife at may isang anak na nag-aaral pa lang sa elementary. 32 years old. Halos 7 taon na rin kaming kasal ng asawa kong si Byron. Hindi niya po tunay na pangalan. Graduate ako ng kursong accountancy. Kaya naman kahit nasa bahay lamang ako, ay nakakagawa pa rin ako ng paraan para magkaroon ng sarili kong pera. Nang sa ganoon ay hindi ko inaasa sa kinikita ng mister ko ang lahat ng aking pangangailangan. Sa loob po ng 7 taon naming pagsasama ng aking mister, ni minsan ay hindi nawala ang tiwala ko sa kanya. Hindi sumagi sa isip ko na magagawa niya akong lokohin. May mga pagkakataon man na halos 1 hanggang 3 linggo itong hindi nakakauwi sa tuwing may project siyang tinatapos sa ibang lugar, ay matyaga ko siyang hinihintay sa kanyang pagbabalik at never sumagi sa isip ko na meron na itong babae. Civil engineer kasi ang asawa ko. Kung kaya naman minsan, kailangan talagang tutukan ang mga pinapagawang daan at tulay, lalo na kapag government project ang mga ito. Isang araw noon, maaga akong nagising para ipaghanda ng umagahan ang aking mag-ama nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay bumungad sa akin si Dante. "Oh, bakit sobrang aga mo naman yata ngayon, Dante? Sinusundo mo na naman ba ang girlfriend mo?" Biro ko sa foreman ng mister ko. Matapos itong bumulaga sa pinto namin, 6:00 pa lamang ng umaga. Natulala pa ito habang nakapako ang tingin sa akin bago tuluyang natawa sa biro ko. Kaya naman ganoon na lamang ang pagtatakang naramdaman ko nang makita ko itong titig na titig sa akin. "Ginulat mo naman ako sa ayos mo, madam." Anya tsaka natatawang napakamot ng ulo. "Second honeymoon nyo na naman ba kagabi ni sir?" Biro pa nito. Bigla kong namula dahil sa kahihiyan. Napagtanto kasi ang itsura ko ng mga oras na yun. "Ikaw naman kasi, Dante, sobrang aga mong pumunta ng bahay." Sabi ko habang nakatakip na ngayon ang mga braso sa aking dibdib. "Maupo ka nga muna dyan sa sala, tatawagin ko ang sir mo." Parang ang gusto kong hilingin noon na lamunin na lang ako ng lupa. Kung bakit ba naman kasi nakalimutan ko na nakasuot nga lang pala ako ng pulang nighties at manipis lang yun. Daig ko patuloy ang rumampa sa harapan ng foreman ng asawa ko. Abay, napakaswerte naman niya. Si Dante ay isa ng balo. 39 years old pa lamang ito at meron ng isang anak. Hindi naman siya yung tipong guwapo talaga. Hindi rin naman masasabing pangit. Pero maganda ang pangangatawan nito. Malayo sa asawa kong slim lang ang katawan. Moreno ang kutis nito na bumagay naman sa kanya. Minabuti kong huwag na lamang yung ikuwento sa asawa ko. Basta sinabi ko na lamang dito na may bisita siyang naghihintay sa baba at alam kong nakuha naman ito agad kung sino ang tinutukoy ko. Wala kasing araw na ginawa ang Diyos na hindi pumunta sa amin si Dante para sunduin ang mister ko papuntang trabaho. Ewan ko ba dito? Minsan nga kapag nasa bahay ito ay madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. Pinagsawalang bahala ko na lamang dahil wala naman siyang ginagawang masama.
Maganda naman kasi talaga ako. Makinis at maputi. Mahaba ang buhok ko na umaabot hanggang sa aking bewang. Maputi din ako at matangos ang ilong. Nahahawig ako kay Bella Padilla. Nitong mga nakaraang araw lang ay madalas kong napapansin ang asawa kong laging may kausap. Tawag ng tawag ang sekretary nitong si Mildred sa cellphone niya. Hindi ko naman yun binigyan ng mali siya. Dalang buong akala ko ay tumatawag lamang ito sa aking asawa para ipaalala ang schedule nito sa araw-araw o magtanong kung anong oras ito makakapasok ng opisina. Ngunit mukhang nagkamali ako. O paano Han, alis na kami? Wika ni Byron. Mag-ingat kayong dalawa ha? Tawagan mo na lang ako kapag hindi ka na masyadong busy, okay? Maliwanag na bilin ko sa aking asawa habang tinitingnan ang itim nitong maletang dala-dala para sa isang linggong biyahe niya. Buong akala ko nga hahalikan ako nito na madalas naman niyang ginagawa sa tuwing aalis siya. Ngunit hindi niya yun ginawa ngayon. Ginulo lamang nito ang buhok ng aming anak na gumising pa ng maaga para makapagpaalam sa kanya. Normal naman ang lahat. Maliban na lang talaga sa medyo kakaibang pakikitungo ng asawa ko kamakailan. Para siyang tuliro, laging nakatulala at para bang malalim ang iniisip. Binaliwala ko naman yun at hindi na binigyan pa ng masamang kahulugan sa pagbabakasakaling nagmamadali lamang ito o masyado na siyang maraming iniisip bago pa ang pag-alis niya. Ngunit, 1 linggo na ang lumipas. Matapos makaalis ni Byron papuntang Siquijor, ay wala man lang akong natanggap na balita mula sa kanya. Hindi ito tumatawag at hindi rin nagtitext. Noong una, naisip kong siguro masyado lamang itong abala sa trabaho. Kaya naman kahit active ang messenger niya, ay hindi nito nagawang makapag-chat man lang sa akin. Ngunit alam ko naman sa sarili ko na hindi na ito tama, na may mali na. Hanggang hindi ko inasahan na mapupukaw ng isang post ang masamang kutob at pagdududa ko sa aking dibdib. Wala namang pangalang nabanggit sa post ang sekretarya ng asawa ko. Ngunit gano'n na lamang ang kabog ng dibdib ko habang binabasa ang nakasulat na Meet the Parents habang ang nakalagay na lokasyon sa kanyang post ay Siquijor. Imposible naman sigurong magagawa sa akin ang asawa kong lokohin ako. Mahal na mahal kami nito. Baka naman nagiging praning lang ako dahil sa kakapanood ko ng mga drama. Sabi ko sa aking sarili nang mabawasan man lang sana kahit konti ang kabog ng aking dibdib. Hanggang kinabukasan ay para akong binuhusan ng malamig na tubig matapos marinig ang magkakasunod na katok sa aming pintuan. Dante? Namumutla akong sambit. Ngumiti naman ito sa akin tsaka formal na bumati. Magandang umaga ho ma'am. Nandyan ho ba si sir? Bahagya pa akong natameme noon dahil hindi ko talaga alam kung ano bang dapat kong isagot sa kanya. Gayong ako dapat ang nagtatanong dahil batay sa sinabi ng aking asawa ay magkasama silang dalawa sa Siquijor. Pinapasok ko lamang ito ng bahay kahit pakiramdam ko ay unti-unti na ako ngayong nanghihina dala ng pinaghalong frustrasyon at takot. Natatakot akong aminin sa sarili kong may mali na malaki ang posibilidad na nagsisinungaling talaga ang mister ko tungkol sa lakad nito. Hindi pa man ako nakakapagtanong kay Dante ay nauna na itong magsalita. Pasensya na madam. Halos 1 linggo na rin kasing sira yung cellphone ko kaya hindi kami nagkausap ni sir. Nabanggit kasi ng anak kong dumaan daw siya sa bahay noong Lunes. Pero hindi naman kasi kami nagkaabot. Hindi ko tuloy alam na may importante palang lakad si sir pagkatapos naming magkita nun. Dumating na ho ba siya? Tanong pa nito. So ibig sabihin, hindi talaga kayo magkasamang dalawa, Dante? Hindi rin kayo nagkita? Pahayag ko sa masakit na katotohanan. Hindi ko inaasahan na kusang tutulo ang luha sa mga mata ko
Samantalang nanatili namang nakatitig sa akin si Dante. Hindi ito umiimik pero ramdam ko ang pagtataka nito. May nangyari ho ba, madam? Nagtataka nitong tanong. Pinagmasdan ko lamang ito habang hindi pa rin humihinto ang aking mga luha. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Dante. May relasyon ba ang asawa ko at si Mildred? Nagulat si Dante. Gusto niyo ba talagang sagutin ko pa ang tanong niyo, ma'am? Mabilis akong umiling. Hindi na pala kailangan. Alam ko na ang sagot nang makita kita, Dante. Nagsinungaling sa akin. Hindi totoong magkasama kayong dalawa at trabaho ang pinunta niya sa Secure. Tama ako, di ba? Matagal mo nang alam na may relasyon silang dalawa. Pasensya na ho, madam, pero wala kasi akong balak na manghimasok sa personal niyong buhay. Pinahid ko na lamang ang mga luhang naglandas sa aking pisngi. Naiintindihan ko, Dante. Pero mabuti na lang din at nalaman kong niloloko pala ako ng aking asawa. Kaysa naman nagmumukha akong tanga hanggang dulo. Lakas loob na sabi ko dito. Hindi ito makatingin ng diretso sa akin at tanging malalalim na hininga lamang ang naririnig ko mula sa kanya. Humingi pa ulit ng pahumanihin si Dante sa akin at akmang aalis na sana ito, ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Pwede bang dumito ka muna? Dante, samahan mo muna ako. Umiinom ka ba? Gusto mo bang uminom? Isipin mo na lang, bayad mo na lang sa akin dahil sa paglilihim mo sa kalokohan ng asawa ko. Buong akala ko nga ay hindi nito pagbibigyan ang hiling ko sa kanya. Ngunit tumango lamang siya, tsaka mabilis na bumalik sa kinauupuan. Siguro naman, walang magagalit sa'yo kung sasamahan mo akong maglasing, hindi ba? Wala naman ho, madam. Mabuti kung ganun. Alam kong masyado pang maaga para yayain ko siya pero kailangan ko ngayon ng makakasama. Salamat, Dante ah. Pasensya ka na rin nadamay ka sa gulo naming mag-asawa. Maya-maya pa, binigyan ko ito ng alak na madalas na iniinom ng asawa ko sa tuwing hindi ito dinadalaw ng antok. Tama nga naman. Bakit nga ba hindi ko napansin ang mga bagay na yun, maging ang mga pagbabago sa galaw nito kamakailan? Kung bakit kasi, mas pinili ko pa rin pagkatiwalaan siya. Siya nga pala, Dante. Sigurado ka bang walang magagalit sa'yo? Wala ka bang asawa? Parang wala kasing nababanggit si Byron sa akin magmula nung pumasok ang foreman sa kumpanya. Tanong ko sabay lagok ng alak sa aking baso. Tumungga naman ito ng bote habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Maaga kasi akong nabalong, madam. Namatay ang asawa ko sa isang aksidente, kaya naman hindi na ako nag-asawa ulit sa takot na baka maulit lang. Naiintindihan ko, Dante. Alam kong masakit. Pero alam niyo, madam, kung dumating man ang pagkakataon na mag-aasawa ulit ako, katulad mo yung gusto ko. Sa totoo lang, nakakainggit ng asawa ninyo dahil may asawa siyang katulad ninyo. Natawa ko. Talaga ba, Dante? Sa tingin mo, maganda ba ako? Sobra ho, madam. Bulag lang siguro ang asawa niyo dahil di hamak na mas maganda ka kay Ma'am Mildred. Talaga ba? Hindi mo ba ako binobola? Bakit ko naman ho kayo bubolahin? Sinamantala ko ang usapan naming dalawa. Dahil pakiramdam ko ay nabawasan ng konti ang bigat sa dibdib ko habang magkausap kami. Hindi ko nga ho alam kung bakit may mga lalaking nagagawa pa ring magloko kahit nasa kanila naman ang lahat. Maganda ka talaga, ma'am. Kaya nga lagi akong napapatingin sa inyo Halatang matalino at sexy pa kayo. Pero sadyang hindi lang talaga siguro na kontento si sir. Inisang lagok ko ang laman ng basong hawak ko dahil nakaramdam ako ng panunuyo sa aking lalamunan. Baka naman mas magaling ang sekretarya niya kaysa sa akin. Prangka kong sambit. Kung isa bagay, mainihin tingnan ang sekretarya ng asawa niyo, madam. Pero halatang uhaw sa atensyon. Nakakawala ng respeto ang mga babaeng parang mauubusan ng lalaki.
Sayang, dahil sinayang ka ng asawa ninyo. Mataas na ang sikat ng araw habang magkausap kaming dalawa. Pero para akong kinikilabutan nang maramdaman ko ang tumatagos at mapanuring titig ni Dante. Kung pwede ko nga lang sana siyang gantihan, baka ginawa ko na, Dante. Nang mga sandaling yun, hindi ko na naitago ang galit na nararamdaman ko. Alam kong nakita din nitong napakuyom ang aking kamao. Pwede naman madami, kung gusto ninyo. May alam akong ibang paraan. May pilyong ngiti na ngayong nakapaskil sa kanyang muka. Marahil dahil naparami na rin ang nainom naming dalawa. Ang tanong lang, kaya mo ba, madam? Masyado kang mabait at loyal sa mister mo. Kunot noo ko lamang siyang tinitikan. Hinahamon mo ba ako, Dante? Inilapag nito ang hawak na bote hanggang sa napailing na lamang ako nang lumapit siya sa akin. Mabait namang boss ang asawa niyo, madam. Kaya na minsan, hindi ko talaga naisip na manghimasok sa personal na buhay niya. Pero siya naman na kasi mismo ang gumawa ng paraan para malaman mo ang kalokohang ginagawa niya. Payag ka bang gantihan siya? Gamit ako? Naramdaman kong lumapat sa pisngi ko ang kamay ni Dante, kaya nagpatianod na lamang ako. Sinayang kanya. Pero hindi pa naman huli ang lahat eh. Anito habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ko. Marahan naman akong tumango. Pakiramdam ko, tuluyan akong nilukob ng kalasingan sa harapan nito. Tama, hindi pa huli para gumanti. Natawa ko pang sabi nang mabilis naman itong sinang-ayunan. Hanggang maya-maya lamang ay lumapat ang labi ni Dante sa akin. Nagkasundo kaming dalawa ni Dante. Maya-maya kinuha ko ang cellphone ko na nasa gilid ng sofa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipapakita sa kanya kung sino ang lalaking kasama ko. Sabi ko na lang na may ngiti sa labi. Hindi ko naman masisikmura kung mawawalan ka ng trabaho pagkatapos. At kahit alam kong hindi pa rin tama ang gagawin naming dalawa ni Dante, ay hindi ako huminto. Sumandal ako sa malapad nitong dibdib. Ni minsan talaga, hindi pumasok sa isipan ko na lolokohin ako ng asawa ko. Ganun kalaki ang tiwalang binigay ko sa kanya. Alam kong may sinabi sa akin si Dante, ngunit hindi ko iyon naintindihan dahil mas natuon na ang atensyon ko sa kanyang labi. Wala nang atrasan, madama. Tumango lamang ako sa harapan nito. Alam ko, kaya ayokong tumutol kahit alam kong mali. Matapos noon, ay muli kong naramdaman ang nag-aalab na halik ni Dante. Kinakapos na ako ng hininga na lalong nagpahina ng aking tuhod, pero tuluyan na akong tinakasan ng katinuan. Walang ibang laman ang isip ko ng mga oras na iyon kung hindi ang makaganti. Kaya mabilis kong inabot ang cellphone ko tsaka kinunan ng litrato ang ginagawa naming dalawa ni Dante. Hindi kitang mukha mo. Sabi ko pa kahit namumungay na ang mga mata ko. Hanggang sa nabigla na lamang ako nang inagaw ni Dante ang cellphone at siya na mismo ang nagpadala ng litrato namin sa aking asawa. May kaba akong naramdaman nung una, pero napalitan din yun ng isang ngiting hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung napangiti ba ako dahil masaya akong nakaganti kahit papaano. O mas lalo lamang akong nilamon ng galit at sakit na nararamdaman ko. Maya-maya lang ay tuluyan na kaming natangay na dalawa ni Dante. At sa unang pagkakataon, nagpaangkin ako sa hindi ko asawa at mismong sa sofa pa namin. Mabuti na nga lamang at malawak ito dahil kung hindi, baka kanina pa kami nalaglag. Ilang oras pa ang lumipas ay tuluyan kaming nakontentong dalawa. Bandang hapon ay naalimpungatan na lamang ako dahil sa sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng kwarto naming mag-asawa. Hindi kasi kami natapos sa sofa ni Dante. Pumunta pa kami sa kwarto naming mag-asawa at doon ay sinulit namin ang bawal na sandali. Umalis din naman si Dante pagkatapos. Buong akala ko bumalik na nang wala sa oras si Byron.
Ngunit ang anak pala namin na galing sa eskwelahan ang umuwi. Medyo masakit man ang ulo at katawan ko mula sa nangyari, ngunit mahigpit na napayakap ako sa aking anak na wala man lamang kaalam-alam sa ginawa ng kanyang ina at ng kanyang ama. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit hindi ko naman alam kung papaano. Hanggang sa humingi na lamang ako ng tawad dito dahil na rin sa pagkakamaling nagawa ko. Naging marupok kasi ako at hinayaan kong kainin ako ng galit na nararamdaman ko kanina. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na niyakap ako nito pabalik. May problema ho ba, Mama? Anya na mas lalong nagpadurog sa aking puso. Gusto kong magsinungaling at sabihing nagdadrama lang ako na hindi kailanman mabubuwag ang kinalakihan nitong kompletong pamilya. Pero kahit hindi ko pala sabihin ang totoo, ay masasaktan pa rin pala ang anak ko mula sa desisyong gagawin ni Byron. Makalipas kasi ang 2 linggo, ay umuwi si Byron at inamin niya mismo sa harapan naming mag-ina na mayroon siyang kabit at mas pinipili niya ito kaysa sa amin. Tama po. Iniwan kami ng asawa ko at sumama na kay Mildred. Masakit marinig ang katotohanan, pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang magpakatatag ng mga oras na iyon. Lalo na nung tuluyang hinakot ni Byron ang mga gamit niya. Hindi naging madali pero iniisip ko na lamang na mayroon akong anak na umaasa sa akin at kailangan niya ng inang hindi siya ipagpapalit kahit kanino. Sabihin bang nagawa kong gumanti sa asawa ko sa pamamagitan ng forma nito ay wala naman yung naging epekto. Hindi man lamang kasi nasin ni Byron ang sinend kong litrato, kaya binura ko na lamang yun. 2 buwan ang lumipas mula nang kami iwanan niya. Nakatanggap ako ng chat mula sa kanya at kinukumusta kaming mag-ina. Nung mabasa ko yun, agad ko rin itong binura dahil simula nang iwan niya kaming mag-ina, ay tuluyan ko na rin siyang binura sa buhay namin ng anak ko. Sa huli, ipinangako ko na lamang sa sarili kong hindi na ako muling kukuha ng batong ipupukpok sa aking ulo. Mas mabuti pang pagtuunan ko ng pansin ang anak ko at gumawa na lamang ng paraan para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Kung tungkol naman kay Dante, ay nakakausap ko pa rin naman to. At batay sa huli naming chat, ay nasa probinsya na nila ito matapos siyang matanggal sa trabaho. Muli ay ito po ang aking kwento. Nagmamahal, Clara.